Alright guys, so magandang araw po sa ating lahat. Nandito tayo sa may seaside ng Mall of Asia. Dito na to sa may bandang dulo, malapit na rin tayo sa boundary ng Parañaque. At dito nga makikita po natin na napakalaking barko ang nagbubuhos ngayon dito. Ayan. So meron siyang flag ng Pilipinas. Ayan, makikita nyo po. Katatapos lang magbuhos nito at mukhang paalis na. Kasi mapapansin ninyo, angat na yung kulay pula. Ayan. So kung hindi ako nagkakamali, kapag wala ng load or laman na buhangin yung ganito mga barko, ano talaga siya, no, umaangat. At nakikita na itong parang pula na yan, na kung saan ay I think, no, hanggang dyan lang yung limit na pwede silang nakalubog. Ang laki, oh, ang laki. Tapos yan, makikita natin yung Philippine flag. Ito na siguro yung pinakamalapit na nasaksihan natin, no, na nagbubuhos ng buhangin. Halos makita na rin dito yung mga timon tsaka yung hélice, no, yung yung nagpapaandar dito. Ayan, no, nasa likurang bahagi. Talagang litaw na litaw sa dahil wala nang laman. Ayan, no, lakas ang makina nito, no. Ayan, so iikot na siya. So itong bahagi na to is bahagi pa rin ho to ng Pasay City reclamation. Abot pala hanggang dito. Ayan. Grabe, no, napakalaking barko. Yung nga pala, no, dagdag ko lang, marami din kasi tayong mga nabasa or nakikita sa Facebook na nagsi-share na isa ang Pilipinas or pang-apat ang Pilipinas sa mayroong pinakamarami at top producer, no, or gumagawa ng mga barko katulad ng mga ganito. Ayan, laki, oh. Pero kung mapapansin niyo, no, yung pangalan niya is Jin Hai Fu Lian Yun Gang. Hindi ko alam kung sa Chinese ba to or Korea. Ayan, pero meron tayong Philippine flag dyan. Ayun pa. Parang laking barko, no? So dito siya nagtatambak sa bahaging ito. Sa ngayon wala rin tayong idea kung saang reklamasyon to sakop. Kung ito ba ay sakop ng Pasay 360 Reclamation Project, no? Ayan, so abangan natin yan. 168 yung kanyang number. May nakaubad pa, oh. And guys, nakaikot na siya. Ito. Ayan siya. So paalis na to kasi wala nang laman. Sigurado merong papalit na barko dito para magbuhos ulit. Dito tayo sa may dulo, no. Malapit na dito yan sa may Ferris wheel. Yung isa sa mga attraction dito sa may Mall of Asia. Daming AC, oh. Daming air condition, oh. Grabe, no, daming buhangin. Ilang tonelada kaya ang laman ng isang ganito, no, kapag nagbubuhos sila. Tapos mula dito ay matatanaw din natin yung part na yon. Yan, meron ding mga gumagawa ng operasyon dyan. Tapos dito meron din. Dito pa, ayan, nagbubuhos din dito. Ito pa. Ito pa. So tuloy-tuloy na rin po, no. Ito, yung makikita nyo mahaba na yan, mga nagtatanim na yan, no, or naglalagay sila ng mga kulay puti na sinasabing pantanggal ng mga excess na tubig para mas maging intact at matibay yung tinambak na buhangin dito. Sa ano na to? Island B, kung hindi ako nagkakamali. Island B, malawak na rin yan. Hindi tayo makapagpalipad ng ating kalapati ngayon gawa nga ng mahamog, no, or ma-fog paligid. Kita nyo naman, sobrang labo.
Hindi ko alam, parang maulap, no? Mababa yung ulap. Ayan. So naghihilan ng angkla dito. Ayan. So yun yung mga malalaking tubo, no? Diyan dumadaan yung buhangin. Ayan. Tingnan natin yung angkla, no, kung gaano kalaki yung angkor ng barkong ito. Ayan, at paalis na itong barko, no. Paalis na siya. Ayun yung angkla. Ayan na. Naiangat na. Tapos meron tayong nakitang isang pamilya rito, no, na naglalakad sa may seawall. Simple pero masaya. Alis na yung barko. Ayan na. Laki na ito, no? Ayan yung mga bagong tambak lang nila. Ito. Yung medyo maitim-itim na buhangin na to. Ayan, ang haba na rin pala ng tinambakan nila dito, no? Siguro mga around mga ilang buwan pa itong part na to ay buhangin na, no, or isa ng kalupaan. Ang kagandahan nga lang ay dun sa siguro sa bago nilang kasunduan, kasi nga 'di ba na suspende lahat ng ginagawang reklamasyon dito, ay huwag idikit yung mga ginagawang reklamasyon katulad dito sa seaside ng Mall of Asia. So kumbaga magkakaroon ng space mula dito para meron pa ring matanaw na dagat yung mga namamasyal rito, katulad nga ng ginagawa dun sa may Island A. So tinatanggal nila kasi nakadikit na yun eh. Unang tambak pa lang talagang idinikit na nila. Ngayon tinatanggal nila para magkaroon ng space ng daanan pa rin yung mga bangka or mga maliliit na barko na dadaan dun. At the same time yung tanawin ng mga restaurants at hotel doon ay hindi mawala yung tanawin ng dagat ng Manila Bay, kasi yun yung talagang ano nila no, magkaroon ng tanawin, kaya nagtayo sila ng mga hotel and restaurant dyan. Ito, so mapansin niyo hindi na nila dinidikit yung pagtatambak rito. Ang laki ng space, siguro around half kilometer, no, or 500 meters yung layo nito, but we are not sure. Yun lang yung tansya natin sa nakikita natin. Yun, wala na, malayo na yung barko. So yun lamang po, no, mga kababayan, at maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po and God bless you all.